Kamusta na nga ba ang ating G-Invest since our last upload 5 months ago? So tumubo na nga ba ang ating G-Invest? Kamusta mga kateki? Ako nga pala si Paul at kung bago ka pa lang sa channel na ito, click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na pwede natin pagkakitaan online. So for today's video mga teki, share ko lang sa inyo kung tumubo na nga ba ang ating investment sa G-Invest. Pero bago lahat mga teki, take note lang na hindi ito financial advice and gusto ko lang talagang i-share sa inyo kung paano nakatulong sa akin yung G-Invest to grow my hard-earned money. So check na nga po natin yan, but first kailangan nga lang po natin i-download yung GCash. Then register na nga lang rin po kayo and also mag-fully verify. So for video tutorials nga po niyan, nandiyan na nga po yung link niyan sa may description box below. Okay, so mga teki, nandito nga po tayo sa dashboard ng ating GCash account. And from here mga teki, click nga lang po natin itong G-Invest. Ayan, so dito meron tayong Start Investing G-Funds, G-Stocks PH, and also G-Stocks Global. So, yung G-Stocks PH, mga teki, yan po yung directly investing into stock market, while the G-Stocks Global naman is directly investing sa mga global companies. Pero itong G-Stocks Global, mga teki, hindi pa nga po siya up and coming soon pa nga lang po yan. Also, meron nga pong G-Funds ito, which is yung pinaglalagyan natin ng investment natin dito. So, click natin yan. Okay, so mga teki, as of this video, meron na tayong 103,906 as compared dun sa previous video natin na meron tayong 75,000. So, yun na nga po mga teki, tumubo na nga po yung ating pera dito. So, click nga lang po natin itong invest mga teki to check kung gano'n nga po kalaki yung increase ng mga funds dito sa G-Invest. Okay, so mga teki, ito nga po, may makikita kayong mga funds dito and also meron tayong makikita dito sa right side, which is kung gano'n nga po kalaki yung itinaas as of the year nitong mga funds na to. So, itong ALFM Global Multi-Asset Income Fund, which is dividend paying, tumubo na nga po siya ng 0.87% as of this time of the year. So, malaki nga po ba o hindi? So, syempre, hindi pa nga po siya malaki. Pero, ang maganda kasi dyan sa fund na yan, dividend paying po yan. So, meron nga po dito ang Philippine Stock Index Fund, which is hindi nga po siya tumubo. And also, meron nga po dito mga Money Market Fund, Global Infra Equity Feeder Fund, which is yung mga construction companies abroad, Global Healthcare Feeder Fund, which is yung mga healthcare companies na pinag-invest na nila abroad. And ito nga po, Global Equity Opportunity Feeder Fund, tumubo na nga po ng 8.68% as of this time of the year. Also, yung pinaglagyan natin, which is yung Global Consumer Trends Feeder Fund, is tumubo na nga po ng 11.02% as of this time of the year. Also, ito kung makikita nyo, dito pinakamaganda mag-invest dito sa... So, itong Global Technology Feeder Fund, mga teki, isa sa pinakamaganda pwede nyo paglagyan dito sa G-Invest. Kasi pinaglalagyan yung fund na yan is yung mga companies na based sa mga technology like Apple, Tesla, and many more. So alam naman natin pag-boom ng technology, so tuloy-tuloy po yan and yun nga po yung maganda sa fund na to. So pero tayo mga teki, meron tayo dito Global Consumer Trends Feeder Fund, which is yun nga po, malaki nga rin po yung tinubo na. Ayan, so click nga lang po natin yan. Ayan, so kung makikita nyo mga teki, taas baba po yan. Pero generally mga teki, tingnan nyo naman, pataas nga po yung fund na yan. So dito mga teki, ang strategy natin is cost averaging or peso cost averaging, wherein naglalagay nga po tayo ng certain fixed amount ng investment every month sa fund na to para nga po hindi na natin kailangan timingan yung market kung tumaas ba o bumaba, kasi kapag bumaba naman yung market, mas marami kang shares na mabibili. And kapag tumaas nga po, offset lang po yun ng mga pagbili mo nung mababa pa yung market. So technically, nag-average lang po siya and eventually, pag tumaas ang market, mas pagpa-profit ka. Also, wala ka pang sakit ng ulo. So to give you an idea, bigyan ko kayo ng example kung paano nga ba nag-work itong cost averaging na matagal ko nang sinasabi. So this image or this calculations mga teki, hindi nga po sa akin to. This belongs to Fitz Villafuerte, which is a registered financial planner. So ito nga po yung cost averaging na sinasabi ko. So merong date dyan and merong year dyan sa left side. Pagpalagay nyo ng every month kayo naglalagay ng investment sa funds na to, which is yung kanina pinakita ko. So yung stock ABC price, yan nga po yung price per share. So ibig sabihin yan, taas baba po yung market. Yan, kung makita nyo, merong 30, 20, 10. So taas baba nga po yung market dyan. So yun nga po yung volatility ng market. Also merong amount invested dito, na makikita nyo dito, fixed amount po siya na 6,000 ang nilalagay niya. So meron din dito number of stocks bought, which is dinivide lang po yung amount invested sa price per share. So yung total amount invested naman, yan nga po yung total ng amount invested nyo every month. So kung makita nyo sa dulo, yan po yung total na amount na ininvest niya dito. So we're talking about cost averaging here. So ganito nga po siya nag-work. So yung total ABC stocks naman dito mga teki, yan nga po yung total shares na na-accumulate mo sa pagbili mo every month. So yung stock value naman mga teki, nakadepende po yan sa stock ABC price. Also meron ditong gain or loss. So pero tingnan
tignan na nga lang po natin yung nasa pinakababa, which is yung mga total. So yung total amount invested po dito, which is yung 6,000 nga po every month, nag-total nga po siya ng 72,000. So yung total shares naman na na-accumulate niya, which is ginawa niya nga po yung cost averaging na every month bumibili siya, and regardless kung mataas o mababa yung share price, bumibili pa rin siya. So yung na-accumulate niya is 4,200 shares. Also meron din ditong stock value, which is yun nga po yung current market price. So yung current market price ng stock sa bilhin niya is 30 per share. So i-multiply nga lang po yan sa total ABC stocks, which is yung 4,200, and yun nga po makukuha natin yung 126,000 pesos. So kung makikita nyo mga techie, nag-gain siya na 54,000 pesos by just doing cost averaging. So wala nga po siya sakit na ulo, hindi niya kailangan timingan yung market, and tumubo nga po siya over time. So ganun nga po kasimple nag-work itong cost averaging. So be consistent lang in saving and investing, and eventually mag-grow nga po yung investments natin dito. Especially kung dito ka nag-invest sa G-Invest and sa mga funds ito like Global Consumer Trends and Global Technology Feeder Funds. So napakalaki nga po na tutubuhin natin basta maging consistent lang tayo sa pagsisave and invest dito sa mga funds na to. Okay, so mga tech, it's time to add more sa ating investment, and yun nga po, click lang po natin yung funds na gusto natin, and then let's go to buy. Yan, so lagay lang nga po natin kung magkano yung gusto nating i-invest dito. By the way mga tech, kanya-kanya nga pong budget yan kung magkano yung ilalagay natin sa ating mga investment. So dito meron nga po minimum na 1,000 pesos sa fund na to, yung Global Consumer Trends Feeder Fund, pero tayo lagyan natin 3,000. So take note lang mga tech, mayroong processing time yan, 5 business days after order placement. So click lang natin to next, and then meron nga po dito summary, which is kung gaano karaming units yung mabibili natin dun sa amount na in-invest natin dito. So dito mga ka-techie, explain ko lang yung NAV/PU nila dito. Yan po yung price per share nila, and based dun sa amount na in-invest natin, meron tayong 23 units or shares na makukuha out of that price and out of that investment na ginawa natin. So click lang natin tong agree or confirm. Also mga techie, nga po process na may text nga po tayo na receive dyan, and yun, click nga lang po natin yung okay, and yun nga po, ganun lang po kadaling mag-invest sa G-Invest. And ang maganda dyan mga techie, easy and convenient, very accessible, basta may internet ka lang, anytime, anywhere, pwede mo i-check yan, or pwede ka mag-buy or pwede ka mag-sell sa G-Invest. So take note lang mga techie, meron lang processing days yan. So yun nga po, tulad ng pagbili natin, merong 5 business days sa processing, so wait lang po natin yan. Also, in investing sa GCash, very safe and reliable nga po yan, kasi so birang-bira nga po yung incident na nawawalan ng pera dyan sa G-Invest. Aside pa dyan mga techie, they are partnered with Atram, which is a very competent broker here in the Philippines. And that's it mga techie. I hope you liked the video. So thank you so much for watching. And for those of you na gusto pa kumita online gamit ang yung GCash account, you can just click the video dyan sa ating screen. Thank you so much. Have a great day.